Gusto mo ba talaga makuha ang mga pangarap mo? Ibabahagi ko sa iyo ngayon ng isang effective na sistema at proseso kung paano mo ito makukuha. Lahat ng maiintindihan mo sa video na ito ay dapat i-apply mo sa sarili mo bago mo ikwento sa ibang tao. Dahil in-apply ko ito sa sarili ko at nakatulong ito ng malaki, paano nagbago ang buhay namin financially. Kung ikaw yung tao na gustong umasenso, naguguluhan kung paano magkumpisang umasenso, nahihirapang umasenso, ginawa mo na halos lahat pero hirap pa din umasenso, gustong mas umasenso pa, gusto yumaman at gustong mas yumaman pa. Itong video na ito ay importante na mapanood mo. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe at hit select all para ma-notify ka sa ating mga susunod na video. Hindi ka ba nagtataka na kahit masipag ka, matyaga ka, nagsusumikap ka, na halos ginawa mo na pero parang wala pa din nangyayari sa buhay mo? Lahat na lang ng effort ginawa mo, halos lahat pinag-aralan mo, nakisama ka sa mga taong need mong pakisamahan, pero bakit parang kabaliktaran ang nakukuha mo? Parang feeling mo hindi natatapos ang problema. Panoorin ng buo ang video dahil ito na umpisa ng hakbang na patungo doon sa pangarap na gusto mo maabot. Dalawang bagay ang dapat maintindihan mo kung paano nga ba magtatagumpay sa buhay. 1. Ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Isa sa mga bagay na dapat ming malaman, lahat ng nangyayari sa iyo ay ikaw ang may gawa. Lahat ng kamalasan na nangyayari sa iyo, mga problema na pilit mong nireresolba, ikaw ang may kagagawan yan. 2. Ikaw ang susi sa takbo ng buhay mo. Nasa iyo ang susi kung paano mo pipihitil ang gulong ng palad para maging pabor naman sa iyo ang takbo ng buhay. Ang mga pinapangarap mo, yung mga gusto mong makamit sa buhay, ang good news is nasa palad mo din yan. Ipapaliwanag ko dito kung paano nga ba ipihit ang gulong ng palad para naman pumabor ang tagumpay sa buhay natin. Ang isip natin ang gumagawa ng realidad natin. Napaka-powerful ng isip. Yan ang nagtritrigger ng damdamin natin, kilos natin, at lahat mga gagawin natin sa buhay. Need mong baguhin ang kaisipan mo para magbago ang buhay mo. Ano nga ba ang dapat baguhin sa kaisipan natin para mabago ang buhay natin? Dapat muna maunawaan natin paano nga ba nagwo-work ang ating isipan. Ang isip natin was divided in two parts. One is conscious mind and the other is subconscious mind. Ang conscious mind ay yan yung mga pumapasok sa 5 receptors natin. What we see, what we hear, what we smell, what we feel, and what we taste. Ang subconscious mind is siya yung auto-program na natanim na sa atin. Example, if nakatira ka sa Pinas, malamang Tagalog ang natutunan mong salita. If nakatira ka sa United States, malamang English ang alam mong language. Kung ang salita natin ay na-program sa atin, pati ang mga kaugalian natin ay program din. Dahil po sa upbringing natin na may napakahalagang papel sa ikakatagumpay ng buhay natin. Dahil sa environment na kinalakihan mo, lagi mong naririnig at nakikita na mahirap ang kumita ng pera. Para umasenso o yumaman dapat mag-abroad ka. Ang mayaman ay masasamang tao at kung ano-ano pang mga belief system na natutunan natin kung saan tayo pinalaki. Bago mo ituloy ang video na ito, gusto ko maintindihan mo muna kung anong klaseng programming ang meron ka from 3 years old till 7 years old till lumaki ka na. Sino yung mga influencer mo? Ano yung mga belief system na nakukuha mo sa kanila? Dahil yan yung reason kung bakit hirap na hirap kang umasenso ngayon. Kasi yung katawan mo or yung vessel or container mo ay hindi ready na tumanggap ng mga blessings or abundance kasi ito ay designed to absorb negativity. Kaya napansin mo, yung mga nakatira sa mahihirap na lugar, mahilig silang manood ng chismis, mahilig silang manood ng negatibo na balita, mahilig silang manood ng problema ng ibang tao kasi yon ang container or program nila, ganun sila bilang tao. Isipin mong maigi, bakit ka nga ba interesado sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo? Kasi ganun ka pinalaki at yun ang program sa'yo. Ang good news is, pwede mong ere-program ang isip mo. Pwede mong ipihit from the negative side to the positive side ng buhay. So paano natin gagawin yon? Kumbaga, if andito ka, ipaling lang natin yung focus mo sa ibang direksyon. Ang totally mag-iiba na ang buhay mo. Reprogram your mind to see the positive things in life.
If hindi makakatulong yung pinapanood mo sa TV, social media, like chismis at kung ano-anong problema sa mundo, why not ituloy mo ang manood ng video gaya nito for your personal growth? Since may clue ka na, umpisahan mo nang manood ng mga video na makakatulong sa'yo. Means move your attention towards the positive things in life. 1-2 video a day will do. Tingnan mo kung ano yung magaganda sa buhay. Subukan mong manood ng mga video natin. You will see na malaki ang mabuting changes nito sa mindset mo dahil marami kang matututunan at kumagaling ka sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Isang bagay na importante is association. If may mga tao na nakapalibot sa iyo na hindi nakakatulong sa personal growth mo, sa career mo, sa business mo, eliminate mo muna sila sa buhay mo. Does not mean maging masamang tao ka, dumistansya ka muna sa kanila kasi may goal ka na need mong makamit at hindi sila nakakatulong doon. Maghanap ka ng mga taong makakatulong sa iyo, not financially, but mentally, emotionally, at spiritually. Those people will support you to see good things in life. Napapansin mo ba na pag may problema ka, halos ma-depress ka na? Ang initial reaction mo is you are a victim of life. Hindi ka naman talaga victim. Sa problema may matutunan ka, and it's an opportunity kaso hindi mo nakikita yan kasi negatively program ka. So ang need mong gawin, yung mga taong hindi makakapag-serve or tulong sa goal at pangarap mo, eliminate mo muna. Ang susunod na gusto kong matutunan mo sa video na ito is be grateful at all times. Madalas pag dinadatnan tayo ng problema, is kawawa naman ako, buti pa sila ganun, bakit ako hindi? Matulungin ako, bakit parang hindi ako love ni Lord? Umihinga ka pa, di ba? During pandemic days kada hinga at isang oras 1,000 pesos yan. Multiply mo ng 24 hours, that's 24,000 per day ang renta ng oxygen. In 1 year, that's more than 8 million pesos. See, sa hininga pa lang milyonaryo ka na. Hindi mo nagigets ito kasi madalas kang nakatuon doon sa mga pangit na bagay na nangyayari sa'yo. Hindi mo nakikita yung magandang binigay sa'yo during that time. May problema ka? Be grateful. Kasi sure na may matutunan ka dyan. Hanapin mo lagi ang lesson sa buhay at may matutunan ka because it's your growth. Problem and challenges is an opportunity for growth. Ganon ka dapat mag-isip. Sino ba ang taong walang problema? Yung mayayaman, baka mas malaki pa ang problema ng mga yan. Actually, it's not the problem, but it's the person who is handling the problem. Ang tanong ko sa'yo, bakit napaka-depressing ang pagdadala mo ng problema? Because you are not programmed to resolve problems and not seeing problems as opportunities. So anong need gawin? Maging mindful tayo sa obserbasyon natin sa mundo and see positive in every situation. Because at the end of the day, nasa palad natin ang ikakatagumpay natin. Pipili ka lang, ganun ka simple, negative or positive. See you on our next video. Thanks for watching.